ka sa Diyos. Ayaw mo magpakaulaw sa Diyos dungog. Dili ta magpakaulaw sa atong dungog. Amen? Part na siya sa biblical separation. Inalan, ma-avoid ta or sa against a biblical standard of purity. Pagtanong na mga dili na mo, ayaw sunda. Kana lang yung giingon sa Bible. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 and 5 that speaks about the biblical standard of purity. Ingon Apollo sino 2 Corinthians 10:4 and 5. Ingon ang Bible, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kanang fornication, makaguba na sa imong service diya sa Ginoo. Tanawa karon ang mga Kristohanon nga kanang nagkinabuhi sa sala. Hadlok po na sila gwalihan. Hadlok, isakit man paminahon kung mabadlong ta. Pero kung masabtan na to, kana tambal na siya unta, aron maulian ta. Ang kuyaw lang ko'y dili ka mutik sa tambal. Ikamatay, ragigyapon mo na madugay. Kay sakit mo na. Sakit. Ang mamatay diha, ang imong pag-alagad. Kung dili di mo tumaron ang tambal. E kung matumar ni mo ang tambal, mo epekto gini siya, maulian gid ka. Huwag pasabot, ma-align ang dili insakto. So, pa ang problema. So, ayaw mo kalimot, anak Maikson, i-avoid na to ang mga butang against a biblical standard of purity. That's number 1. Number 2, avoid against biblical prohibition. No? Kanang atong giingong sa Exodus chapter 20 verses 3 to 17, no? Taas-taas ka na siyang mga verses, pero kung imong basahan Maikson, moral laws na nagyapon. Kanang mga gidilik sa atua. Dili ka manapaw. Dili ka magtingwa sa asawa sa imong igsoon, imong silingan. No? Dili nimo moral laws man na. Exodus chapter 20 gikan sa verse 3 padung sa 17, igugmaon nimo ang imong Dios, no? Igugmaon nimo siya sa tibok nimong kasing-kasing. Igugmaon nimo imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao man na siya. Kana mga gidili sa ato, bantayan ato. Amen? Aron dili ka maglibog, ang dili pwede. Ang pwede. Ano ra? Aron dili maglisod. Dili gid pwede. O ayaw. Ini pwede, okay. Ano ra? Mao nang prohibition diya. Kung imong basahon ng chapter 20 sa Exodus verses 3 padlong sa verse 17, moral laws na. Thou shalt not have no other gods before me. Di ka magbaton og lain Dios tubangan sa imong Dios. Prohibition na, no? Hantod sa verse 17. Kaya kung atong bantayan Maigsoon, part na sa biblical separation. Di lang ka nang gitawag nato ang mga doktrina sa kalibutan, kundi astaning practices. No? Sa pagkinabuhi, ang biblical prohibition. Ang dili pwede, ayaw po. Ang pwede. Aron simple kayo hinumduman. To avoid against biblical prohibition. Number 3, nasa verses 14 to 18. Babasa nato na siya. Ang 2 Corinthians, no? Chapter 6, verses 14 to 18. Din siya, avoid an association that will harm. Nakita niyo mo tigom-tigom diya, pautos makadaot. Ayaw mo kapila-pila ng mga gitawag na to, fraternity. Kaya gitawag na siya brotherhood and sisterhood.
Pero tanawa ra gud kung natahong sa muna, ang uban mga matay para sa hisig. Ay di ta magapila-pila na. Di na pa Kristohanon kinabuhi. Amen? Ang pinaka-the best, loyal ta sa itong Diyos. Kaya ang Diyos may protect sa tuwa. Bayo na lang, fraternity daw. Kaya nga naman, araw na grupo ninyo, araw magkatabang ninyo, mas labaw magkatabang ang Diyos. Sabi ko kaila, an association that will harm. Number 4, avoid harmful to the body. Kini mga harmful to the body daw. Kini mga vices sa kinabuhi. Nasayad mo, nga maapil na kabisyo ba yan ang atong cellphone? Maapil na sa bisyo? Mga gadget? Makabukang na? Magbinaltuko ko ng uban, huwag din mo tagaan. Kusuko pa. Kaya siguro na yung uban tingali, di mo simbahan. Kaya hindi pa sila ipatanaw sa TV tingali. Or ibadlong na sila sa salida kay patan simbahon. Latuson na lang kulang anak. Kung ikaw tag-iya sa mga gadget, ay mo pagpaulipon. Usahay, magbilar-bilar ta. Pagkagupa ba na makadaot sa lawas na si kagbilar, ulit pulos. That is harmful to the body. Kulang kang tulog, magsigi ka anak, makadaot ka na sa lawas. So dapat tayo limit. Amen? Manang tingala ko sa Domingo, buntag pa gani. Nag-Sunday school pa ko ng uyab. Gadungoy na ba? Bilar ganin ni gabi ba? Simba lang titingalin ni karon. Okay mo ito yung simba naman pero sayop ang iyang gihimo kagabi Basig nagbilar kay no? Tingali mo may problema na nagbilar ka tungod kay mapuslanon gyud kayo. Kaya naghihimo na to karon no. Mapuslanon kayo ni siya. Pero kung nagbilar na lang kang walay pulos, nagdaot rin kasi kung kaugalingon. Sa ako lang, may mo dilo ni serbisyo, dilo ni maka para sa kaymayan sa Dios. Ika lang, may katuog na ron. Harmful to the body, kabalo mo ta kung siya makadaot sa lawas. Ayan ang magsunod. Unungan na kung nakita ni mo nga dili maayo. Ingon ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ikalima, kinalan atong ampingan, no? It is a biblical separation to avoid harmful to a weaker brother. So may bot pasabot anak. Kana ni mga pamahagi nato nga maka-offend sa atong mga luyahon nga mga igsoon. Harmful na, makadaot na siya sa mga apyugon. Ingon ang pulong sa Ginoo 1 Corinthians chapter 8, gikan sa verse 8 pandong sa verse 13. Sulti sa Bible, it is a biblical separation. Itawag siya biblical separation tungkol kay gisulti gid sa Biblia. Bahala kang uban mo suko sa imuha. Isa pa ba nga, magihiro ka na sila, wala ko ito maginambok. Nagkinabuhi lang ta sa pulong sa Ginoo. Sobra na sila kasi parites. What then? Kung may sobra kasi parites, Bible may nag-ingunan na. Nag-follow lang ka sa Bible. Avoid harmful to a weaker brother. Kanang mga uyat-uyat na to, kanang mga gara-gara na to, bantayan na to na siya kay wala ta kabalo ang limitation sa iyang pailog. Naka-offend na dahil ka sa iya. Careful ka na ha. Muna siya mamanlukos. Mana ko kay hindi na kailangan mag-explain. Explainan pa na ako. Basta ang badlong na gani, kami na, ayun nagdugang na kay basit mo offend dahil na ikaw may dahilan. Unang na, walang gara-gara, kumahimo, nilang kita ng mga below the belt. No? Tama yung mga komensya nga, mga ngatawar ta, dili ka na makadaot na sa atong isig kaingon. Tara ba, amen?
That is part of the biblical separation. Avoid harmful to a weaker brother or sister. Number 6, avoid offensive to the conscience. Ingon sa chapter 4 verse 17. Mabasa na ito sa James chapter 4 verse 17. Avoid offensive to the conscience. In the Bible, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. No? Kabalo kang maayo, wata. Dili kay magpas pa ka. Kaya nga naman, offensive na sa imong conscience. Ikaw rin nagdawat sa imong kagalingon. Ikaw rin nagtunto sa imong kagalingon. Buhata. Nakita niyo mga mayo, buhata. Pagtanang dili, mayo, ayaw buhata. Kauban na sa kuwan. Ang pwede, ang di pwede. Ang sayop, ang insakto. Badlungon ng sayop, arabay mong insakto. Ano siya? Pag nakita niyo mo, mayo, what? Bisan pag naikuban mo, musopak sa imo, as long biblically, no? Gisulti na siya, buhata. Kaya naman, kalipay na sa Diyos. The last but not the least, number 7, avoid failure to follow the example of Christ. Ang pinaka-best na example nga akong sundon, ang naging itong Kristo. Muna yung sa Apostle Paul, sunda ko ninyo, ingon nga ako, nagsunod kang Kristo. O di po napag na nagamito ng word, sunda ko ninyo, ingon nga ako, nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Na mga struggle sa kinabuhi. Bisa pa mag-follow ta sa Ginoo, nakita mga struggle sa gihapon. Di ta mo ang problema, di ta ma-exempted sa sakit, di ta ma-exempted sa walay kwarta, usahay na, no, ma-problema ta sa itong panimalay. Dili na siya garantiya nga kung magtarong ta sa Ginoo, wala na sila. Wala. Kaya ganing yung pulong sa Ginoo sa Philippians, di lang iko paggilakan niya kung dili, mag-sakripisyo ta alang niya. So na yung mga butang, no, nga at bangunon yun na to, isa pang magtarong tanda sa Ginoo. Kaya hinumdaman na ito pag ayaw mag-igsoon, na sa kinabuhi, yun ang pulong sa Ginoo, naagi mga alantusonon. Kung mga lagat nagtarong sa Ginoo, avoid failure, no? Avoid failure to follow the example of Christ. Ang exemplary ni Jesus Christ there, sa 1 Peter chapter 2, verse 2, yun ang pulong sa Ginoo, no? 1 Peter chapter 2 verse 2. Yun ang pulong sa Ginoo diya. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Para katong sabton maigsoon nga sa atong kinabuhi karon, ingon ang pulong sa Ginoo na anay example nga giset sa ato nga angay sundugon nato. Adi na ta maghimog ato. Amen? Naanay mga heroes of faith. Si Jesus Christ, minganis kalibutan, lives an example. Magkana itong sundugon. Dili ni kalibutan. Ang Corinthian church was an immature congregation with problems in many areas. But victory was available through Jesus Christ. Dili kita makahangkon o kadaugan kung wala si Jesus Kristo. Ang kadaugan na ito, naragin sa Diyos gihapon. Mukuyog tas kabubuto niya, ingon ang Bible sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Ingon ang pulong sa Ginoo, 1 Corinthians 15, 57. Ingon ang pulong sa Ginoo niya, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Maangko na to ang kahimayaan o kaning kadungganan, kining kadaugan, pinaagi kang Kristo Jesus. Ayaw mo kalimot nga sa diyang migdawat kang Kristo yung first paluwas, ingon ante mo to, we are more than conquerors. So dili ta magpapatay-patay, dili ta magpapili-pili, dapat mubarog ta para sa himaya sa Diyos. Amen? Ang atong gugma-gugma, kan atong kras-kras, ay mo kalimot, na deception ka o banana, kung di ka magbantay, mailan yun ka. Amen? So,
So mga lalaki, mga babae, minyo man o dili, hindi para gindi sa atong tanan. It is a biblical separation. So, correct relationship to the Holy Spirit will make a believer holy and spiritual. So, dili na ito biyaan ang routine. Mag-ampo, malandong sa pulong sa Ginoo, mutigong, no? Kung saan kabubuton sa Diyos, buhato na to. Apil gina siya. Apil na siya sa daily routine. Dapat giving, apil na siya. Ang kanang pag-respect, apil gina siya. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga muligod ta o mugamot para sa himayan niya. Manang kining pito maigsoon, karon grabe ka crucial ni sa atong panahon. Manang magbantay kita. Yung ang Bible kita nga nagparog pa, pamatulong ta kay basig mapukan sa ta. Mana ako prayers Ginoo, Lord, tawagin taon ko. Di ko ganahan unta magtanaw, pero kung saan man, naana man na. Naana man na. Ang akong prayer nga mahatagag solusyon. Ang naasa sa iyo, i-correct. Araw na mo insakto. Ayaw magpabilin sa sayo. Magtanan ng mga dilimayo, awa na diya. Ingon si King Solomon bitaw, kung ang mga katawhan masayok, kaya wala magitaw nga dili masayok, siya, pasaylo sila. Pasaylo ulit sa Ginoo, pero maglunong pagyapon ta bisag pasaylo ta, di na po na mayo. Amen? Kaunta dili ta masugamak ani mga saylo pa. Amen? Kaya dili sayon ba ya? Pag kinabuhi ka sa sala, wala na kayo uludaan, uobe na. Kunya angkal ka o, permiro, kadua, katulong niya. Pag sige-sige, ubaga na mong naong, muragwa na lang na. Kabantay mo na? Muragwala lang na madugay. Yung pasatay, magpabail na lang na madugay. Murag tiyagaw nga, na-sprayan o insecticide. Musmo na, di gin mamatay ba? Ayaw magsugot anak. Kay mo na'y hulagway sa kasing-kasing nga pagkahion na sa Diyos. So delikado na ha. Ang resulta ba sa pagpagahi sa kasing-kasing ay kalimot na example sa Bible si Pharaoh, no? Daot gyud yung kahitag. Di na ta bisag daghapay mga ipamatuod sa Bible na bisag isa lang. Inab na kayo ng example ay magpagahi ka sa Ginoo, damor pagahiyon sa Diyos, ang delikado naglinong kayo tangin mo. Ayaw, wala pa'y tao sa akong study, sukad tungo na hangtod karon wala pa ko'y nakita ang tao nga nakadaog sa Diyos. Huwag kita daganan. Mas mahit itong patuol kita sa pulong sa Ginoo.